Muli po, blessed day to everyone. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa ating pong discipleship training track. Tutuloy po natin yung hindi natin natapos na lesson on stage 3. I think this is about God's Word. It's session 2. Itutuloy na po natin ngayon. At ang tatalakayin po natin ngayon, mga kapatid, yung pong 9 rules for effective Bible reading. Yan. Mag-pray po muna tayo bago po tayo tumuloy sa pag-aaral sa ating pong discipleship training track. Lord, please bless us today as we continue studying your word through this curriculum, discipleship training track. Panginoon, buksan niyo po ang mga puso at kaisipan ng bawat isa. And please, Lord, as they watch and listen to this recording, bigyan mo po ng attentiveness sa pakikinig ang bawat isa. Panunood ng mataimtim, O Diyos, upang maintindihan po ng bawat isa ang aming pong tinatalakay ngayon. Pagpalain mo po ang iyong mga salita at ang aral na ito, gawin mo po itong karagdagang pagpapalakas at paglago sa espiritual na buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Marahil tayo po ay nagkakaroon ng katanungan sa patuloy na pagre-remind or pagtuturo sa atin ng ating mga leaders, ng ating mga pastor, kung bakit kailangan nating basahin ang Biblia. Alam niyo po, sa Bible, if you have your handouts, your student manual na lagi ko pong binibilin na dalhin po ninyo tuwing meron tayong pag-aaral, upang meron po kayong gabay at hindi po kayo maligaw at makasunod po kayo ng tama sa ating pong tinatalakay. Sa inyo po mga manuals, makikita po ninyo, sinasabi po sa ating lesson, sa Biblia, maging yung mga hari nung araw. They were commanded to read the scriptures. Sila po ay inutusan na magamat sila'y mga hari, sila po ay binigyan ng mandato na sila ay magbasa din ng salita po ng Panginoon. Ang isang halimbawa po dyan, dito po sa Deuteronomy chapter 17 verse 19, buksan po ninyo ang inyong mga Bibles, Deuteronomy 17 verse 19, ganito po ang sinasabi po ng salita po ng Panginoon. And it shall be with him, and he shall read in it all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God by keeping all the words of this law and these statutes and doing them. Mga kapatid, isa pong hari sa kaharian ang inutusan ng salita ng Diyos na basahin po, ang mga salita ng Panginoon. That even kings, ulitin ko po, maging yung mga hari, sila po ay inutusan na basahin ang salita ng Diyos. Sa banal na kasulatan, nababasa po natin na meron din pong mga pagkakataon na inuutos po ng salita ng Diyos na ang kanyang salita, ang salita po ng Panginoon, ay basahin sa ilang mga gawain like group gatherings, something like that, na ito'y babasahin sa harapan ng maraming tao. Makikita po natin yan sa Exodus
No po, sa Exodus chapter 24, basahin po natin verse 7. Okay? Ang sabi po dito, then he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people, and they said, all that the Lord has spoken me will do and will be obedient. Pasigin po ninyo, si Moses, binasa po niya ang salita ng Panginoon sa harapan ng tao, ng maraming Hudyo. No po? Isinalaysay niya ang salita ng Diyos at nandoon ang pagtuturo na ang mga salitang ito ay dapat tanggapin at sundin. No? Hindi lamang po sa Exodus, meron pa pong mga talata na makikita natin sa Biblia at ito po ay aking babanggitin. Pwede po ninyong isulat. Ito po ay ang Deuteronomy 31 verses 9 to 13. Ganon din po sa Joshua chapter 8 verse 34 to 35. Hindi ko po binibilisan ang aking pagsasalita para magkaroon po kayo ng time na isulat ito sa inyong mga notes. Please follow rules sa ating pong pag-aaral, no? Meron kayong notebook, meron kayong ballpen, meron kayong Bible. Kung wala kayong dalang physical Bible, your cellphones, buksan ninyo sa inyong mga Bible apps. Please follow these rules. Alright? So, Nehemiah chapter 8, verses 1 to 3. Ganyan din po ang sinasabi. And 8, chapter 8, verses 1 to 3, and verse 8 and verse 18. Ulitin ko po yun. Nehemiah chapter 8, verse 1 to 3, verse 8 din, at verse 18. Dapat po sana basahin natin to, kaso tinitipid ko po yung time ng pagre-record para mabilis ko pong maipadala ito sa inyo. Kaya kung maaari, kayo na pong magbasa, no? Sa inyong mga Bibles pag uwi po ninyo. Balikan po ninyo itong aral na ito. Luke chapter 4, verses 16 to 21. Acts chapter 15, verse 21. Colossians chapter 4, verse 16. Ang salita po ng Diyos ay hindi lamang inutusan ng Biblia na basahin ng mga hari o sa harapan ng maraming tao, maging sa pamilya. Makikita po natin sa Bible that the Bible stated it that families should also read the Bible. Saan po natin makikita yan? Sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9. Tingnan po natin ito. Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9. Basingin po ninyo, babasahin ko po. Sana masundan po ninyo ako. In verse 4 of Deuteronomy 6, ang nakalagay po dito, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise, you shall bind them as a sign on your hand, and there shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Nako mga kapatid, napakaliwanag po doon na sa isang pamilya o sa bawat pamilya, napakahalaga na ang salita ng Diyos ay binabasa, tinuturo sa mga anak. Meron pong mga areas na specifically binanggit ang salita ng Diyos. Ang ibig sabihin lang po noon, in all seasons, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sandali, sa anumang kalagayan, sa anumang sitwasyon ng buhay, saan man tayo naroroon, ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng ipagpaliban. Yan po ang utos ng salita ng Diyos patungkol sa pagbabasa ng Bible. It must be read individually. Yan ang sagot po dyan sa blank. It must be read individually. Ganyan din po ang nakasaad sa awit
Psalms 1 verse 2, Psalm 119 verse 11, Psalm 119 verse 105, and Acts chapter 8 verse 28 to 32. Mga kapatid, ang Biblia po o ang salita po ng Diyos ay hindi po dapat ituring na simpleng aklat, no? Or ordinary book. Definitely, the Bible is not an ordinary book. Ito po yung aklat na mababasa natin ang kompletong kapahayagan, kalooban ng Diyos para sa atin na mananampalataya. Ano po? Kaya minsan meron pong nagtanong, does God still speak through audible voice? Pwede po. Hindi naman po limitado ang Diyos. No? Pero mga kapatid, alam niyo po, why the office of a prophet ceased o wala na? Kasi noong araw yung mga propeta, sila yung tagahatid ng mensahe ng Panginoon. But when you read the Bible is the complete revelation of God to men. Kaya ang Biblia po ay hindi ordinaryong aklat. Ito po'y naglalaman ng kompletong kapahayagan ng Diyos, ng kanyang katangian bilang Diyos. Makikilala mo kung ano at sino ang Diyos by reading the Bible. Malalaman mo kung ano ang layunin ng Diyos sa pagkalikha niya sa maraming bagay. Kasama po tayo doon by reading the Bible. Malalaman mo kung anong kalooban ng Diyos by reading the Bible. Kaya ang sabi po dun sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, it is profitable for teaching. Pag binasa mo ang salita ng Diyos, pwede mong turuan ang sarili mo at pwede mong turuan yung ibang tao na po kung ano ang nararapat na makita sa pamumuhay. It is profitable for correction, reproof, rebuke. No? Pag binasa mong salita ng Diyos, ma-identify mo ano ang tama, ano ang mali. And if you see a loved one, a brother or a sister committing a mistake na obviously hindi niya alam na mali yun, pwede mo siyang gabayan, pwede mo siyang turuan, i-rebuke, i-correct. At turuan siya ng katuwiran sa harapan ng Diyos. It can make us wise unto salvation. Ano pong ibig sabihin nung it can make us wise unto salvation? Matututo tayong mamuhay ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen? At ang sabi po, if we read the Bible or the Word of God is able to save our souls. Where can we read that? In 2 Timothy chapter 3 verse 15 and James chapter 1 verse 21. My friends, the Bible should be read. Kailangan po itong basahin. At pag binasa po natin ang Bible, na po, tratuhin po natin na kung papaano natin ninanamnam, minemeditate, seriously reading those books that we use in school or sa anumang bagay na ginagawa natin. Sana po mas tratuhin natin na mas mahalagang basahin ang Biblia sa mga aklat na ito. Na po, we should read it na po, with seriousness, with determination sa ating mga puso. Na po, at tanggapin natin, paniwalaan natin, i-appreciate natin yung mga mensahe ng Diyos na mababasa po natin dyan sa Biblia. Amen? Ang ating pong devotion na po, ang magpapatatag sa ating pananampalataya, ang pagbabasa po natin sa salita ng Diyos, ang magpapalago sa atin sa espiritual. Kaya mga kapatid,
tupdin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang tao ay hindi lamang mabubuhay sa tinapay, kundi maging sa salita ng Panginoon. Ano po ang isang simpleng kahulugan o pagpapaliwanag dun sa talatang yon? Ang tao po nagagawa niyang gugulin sa kanyang panahon ang pagtatrabaho para meron siyang makain, para meron siyang ikabuhay. Pero sabi po ng salita ng Diyos, hindi lamang sa tinapay. Meaning to say, sa iyong buhay dito sa mundong ito, huwag mong ubusin ang panahon mo sa pagtatrabaho para merong makain ang laman na ito. Kapatid, dapat maglaan ka din ng panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos dahil ang iyong espiritual na buhay ay kailangan ding kumain at mabuhay. So, man shall not live on bread alone. No po, kailangan ma-realize ng tao na kailangan niya ang salita ng Diyos para mabuhay. Now, I will share to you 9 rules. No po, 9 na rules kung paano po natin mababasa ng matagumpay ang salita po ng Panginoon, no? Or how to read the Word of God. Na po, una, rule number 1, we ought to read the Bible regularly. Sulat po ninyo dyan sa blank, regularly. Na po, hindi po siya pwedeng gawing occasional. At hindi po pwedeng ang pagbabasa natin sa salita ng Diyos ay walang plano, walang pagnanasa sa atin, no? Kailangan ang salita ng Diyos ay regular na binabasa ng isang mananampalataya. Alam niyo po bakit? Kasi ang sino mang tao na sinasabi niyang siya ay anak ng Diyos, hindi po siya dapat kailangang utusan pa. No? Medyo derechahan po yun, no? Hindi na po tayo dapat kailangang kumbinsihin pa. No? Kasi kapag ka bilang isang Kristiyano, kailangan ka pang kumbinsihin, kailangan ka pang brasuhin, kailangan ka pang laging sabihan na magbasa na ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang observation ko dyan, nasa peligro ang ating spiritual na buhay. Kasi ang isang taong merong malusog na espiritual na kaugnayan sa Panginoon, magkakaroon siya ng pagnanasa na magbasa ng salita ng Diyos. At hindi mo siya kailangang utusan. Gagawin po niya yan kasi in love siya kay Lord. Amen po. Rule number 2, we need to read the Bible analytically. Yan po ang sagot. Diyan sa blank. Analytically. Alright? Kalooban po ng Diyos na pag binasa po natin ang kanyang mga salita, ito'y naiintindihan natin. Kaya kapatid, bago mo basahin ang salita ng Diyos, prepare yourself. No? Physically, mentally, pag sinabi ko pong physically, pumunta ka dun sa lugar na walang distraction. Makakapag-concentrate ka, makakapag-focus ka. No? Mentally, kapatid, mag-pray ka kay Lord. Hilingin mo sa Panginoon na bago mo buksan ang Bible o bago ka magbasa, bigyan kanya ng karunungan, understanding, and guidance of the Holy Spirit. Bakit? Kasi pag binasa natin ang salita ng Diyos, kailangan naiintindihan natin. No? Kailangan marunong tayong mag-analyze. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos o anong pinaparating na mensahe sa atin ng salita ng Diyos. Hindi parang nagbasa ka lang at pinalampas mo lang ang minuto, ang segundo, para lang masabi mong mayroon kang binasa. No! You should read it with comprehension, with understanding. Kasi pagkatapos mong basahin ang salita ng Diyos, the next thing that you need to do is to apply it. Kung hindi mo naiintindihan, ano i-apply mo? Kaya kapatid, no? We need to read the Bible analytically. Alright?
For example, the Bible student needs to understand two major parts of the Bible, the Old and the New. The differences between the Old and the New are critical to rightly handling the word of truth. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Alright? Kaya, when we read it, kailangan handa tayo physically, mentally, spiritually. Alright? Rule number 3. Rule number 3 is, we would profit more if we read the Bible systematically. Yan ang sagot sa blank. Read it systematically. Pag sinabi po natin systematic, kapatid, meron kang sistema, plano. You have an organized plan on how to read it. Meron kang objective. For example, yung pong ginagawa natin dati, no? Na gumagawa tayo ng journal, we use the acronym SOAP. Ang isang goal po noon, no? Why we do it like that with systematically? Kasi meron tayong goal. In 1 year, mababasa natin ang Bible. Masanay natin na meron tayong regular Bible reading na feeding para sa ating spiritual. Kaya, bagamat hindi po ako nakakapag-check sa inyo at hindi ko na kayo chine-check, hayaan po ninyo ang Holy Spirit ang mag-check sa inyo. Kasi sa Holy Spirit, hindi ho tayo pwedeng magdahilan, hindi ho tayo pwedeng magsinungaling. Na po. So, my friends, we need to read the Bible systematically. Hindi pwede yung basta buksan mo na lang, then yung babasahin mo. Mabagal po ang paglago. Kulang ang benepisyo. It's better if you have a plan, an organized plan na gagawin mo para sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos. You determine how many chapters that you can read in one sitting. Ba't sinabi ko pong in one sitting? Sa totoo niyan, kapatid, pag nasanayan mo, yung 1 and 2 chapters, napakadali. Halimbawa, pag gigising mo sa umaga, bago ka gumawa ng ano pa man, buksan mo. Okay? Kung hindi mo kayang 2 chapter, at least you read 1 chapter before you do anything else. Alright? Pag uwi mo ng bahay, habang inihintay mong dalawin ka ng antok, you read the Bible. Another chapter. Di 2 chapters na yon. Pag nag-pray ka, yung talagang sineryoso mo, binigyan mo ng time ang Diyos, magbasa ka uli, o nakailang chapter ka. Kapatid, it's just a matter of determination, willingness, and desire. At nakikita po ng Diyos ang ating mga puso, kapatid. Na po? Amen? Mag-take advantage po tayo, no? Itong ating sistemang ine-embrace on discipleship, it gives us a very effective tool in reading the Bible systematically. Na po? Rule number 4, we must read the Bible persistently, palagi, with determination. Na po? With eagerness. Ibig sabihin, kahit anong distraction. Kapatid, minsan ang gagamitin na distraction sa atin ng kaaway, yung busyness. No? Masyado tayong busy. No? Ako, nararanasan ko po yan bilang pastor, but I don't have any excuse. Hindi ko mo pastor ako. Pag gumawa ako ng sermon, nakakapagbasa na ako ng salita ng Diyos at ibibilang ko na yon. No, hindi counted yon. Iba kasi yung personal devotion na nakikipagdiig ka sa salita ng Diyos at iba yung gagawa ka ng sermon. That's different. Alright? May mga distraction. No? May mga discouragement. Okay? Minsan, inadequacy. Kung minsan, tinatamad kang magbasa kasi
Yung bang hindi mo naiintindihan, or naiinip ka, or nabobor ka, o kaya masyado kang busy, o kaya pagod ka, o kaya magulo sa bahay. Okay? Kaya, kapatid, mas maganda po yung una kanina, magkaroon ka ng systematic system or systematic approach in reading the Bible, na po. And then, para matrain mo ang sarili mo na gawin ito kahit anong distraction, you do it seriously, you get a pen and a notebook. You write it down. Ano ba ang pinahayag ng salita ng Diyos sa'yo sa mga binasa mo? Sulat mo lang yun. Okay? And then, you make another schedule to read the next part of your reading. Alright? Kung minsan, kapatid, hindi ho masama, mag-research din tayo. No? Alright? At wag po nating hayaan na tayo mismo, no po, i-interrupt natin yung ating plano. No? Yung tayo mismo. Parang kagaya ng mga nagda-diet. No? Sasabihin nila, cheat day. Para makakain sila doon sa gusto nila. Tayo po, huwag tayong mag-cheat day sa Bible. No po? Amen? Don't allow any situation, any distraction, any disappointment, any discouragement, pagod, karamdaman, whatever, na pigilin ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Be persistent. Apo, be persistent. Read the Bible. Present, maging matyaga po tayo sa pagbabasa sa salita po ng Panginoon. Rule number 5. The previous guidelines help us accomplish this one. Read the Bible completely. Why don't you take it a challenge? Ilang taong ka ng Kristiyano? Kapatid, huwag po kayong masasaktan sa sasabihin ko. Huwag mo namang hayaang mangyaring dumating ang Panginoon, hindi mo nababasa ang buong Biblia. Papasok ka sa langit, hindi mo nabasa ang buong Biblia. What if in heaven, we will be asked, nabasa mo bang kumpleto ang Biblia? What if? What if lang po yan? Kaya kapatid, make it a goal. Make it a challenge to yourself. No? Nagsisimula pa lang po ang 2025. Kapatid, kung hindi mo pa nagagawa in the past, nagbibigay ang Diyos ng panahon ngayon. Basahin mo siya, tapusin mo. Ano po? Kaya yung mga naunang rules, sabi po dito sa rule number 5, tutulungan po tayo ng mga rules na yon para magawa natin itong rule number 5. To read the Bible completely. Alright? Pagtiyagaan po natin. No? Maging determined po tayo. Kasi kung minsan may mga portion ang Bible na talagang nakakainin, puro pangalan, puro sukat, puro lugar. Just read it. Alright? Just read it. Amen? Rule number 6. We must read the Bible reverently. Ano pong ibig sabihin ng reverence? Reverence or to revere. Paggalang. Na po. Hindi ho natin binabasa ang salita ng Diyos para mag-acquire ng knowledge. And so, when there is an argument, lulutang na napakagaling mo. No. Na po. At i-congratulate mo ang sarili mo. Mas marami akong Bible verses sa kanila. Mas marami akong alam sa Biblia sa kanila. No. When we read the Bible, it is for reverence purposes. No? For reverent readers, Bible reading and prayer are inseparable. Acts chapter 6 verse 4. That you need to pray. Yung sinabi ko po kanina, bago mo basahin ang salita ng Diyos, mag-pray ka, magpalinis ka. Amen? And then ask the Lord for understanding. Ask the Holy Spirit to grant you wisdom and understanding in reading the Bible. Okay?
Amen? Dapat lagi po nating isipin na pag binabasa po natin ang salita ng Diyos, ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Okay? Na you're not reading it for whatever personal interest. Ano po? Kaya tandaan po natin, we need to read the Bible reverently. And rule number 7, because this book is from God for our utmost good, we ought to read the Bible expectantly. We must realize that the Bible will do for us what it can do for any person. No? Kailangan asahan natin may kapangyarihan ng Diyos ang kanyang salita. That when we read it and we believe and accept what the Word says, may gagawin, may mangyayari po sa buhay natin. Gaya nung binasa natin kanina sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, it is useful for teaching what we need to know. Amen? It is profitable for reproof. Kung mali na pala tayo, hindi natin namamalayan, and then when we read the Bible will rebuke us. Okay? What we must reject, ano man ang dapat nating tanggihan, no po, at huwag paniwalaan, magagawa po yan. It is beneficial for correction. Amen? What things we need to avoid. No? We need to be expectant in a sense na yung ituturo sa atin ng salita ng Diyos. Hindi ho malayong pag nagbabasa ka ng Bible, no po, ang Diyos nagsasalita sa iyo, dinadiagnose ka ng Panginoon, sinasabi ng Diyos kung ano yung dapat at hindi dapat na gagawin ng tao. Rule number 8, read the Bible fervently. The rules for reading yourself to sleep are easier to follow than are the rules of staying awake while reading. Ano pong ibig sabihin nun? Na po, parang mas magaan antukin pag binabasa ang salita ng Diyos kaysa sa i-condition mo ang sarili mo na manatiling gising sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Siguro po, yung pagbabasa ng salita ng Diyos na nasa bed, no, is a comfortable position. Apo. Pero, kapatid, siguraduhin mo na hindi mo tutulugan ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Meaning, where you are comfortable, doon mo basahin ang salita ng Diyos. Make sure walang bagay na magdadagdag ng dahilan sa iyo para tamarin kang magbasa kagaya ng antok. Make sure maganda yung ilaw, no po, ibig sabihin maliwanag, no? The light is good, no po, at hindi nahihirapan ng iyong mata. Amen. At sabi ko nga kanina yung mga rules, gumawa ka ng sistema, no? At expect this, pagtyagaan mo na there are portions in the Bible na puro pangalan, puro sukat, no? Ang mababasa natin. Just ask the Lord to give you persistence, to make you persistent in reading the Word. Amen? Kaya kapatid, kailangan na po malaman po natin at sundin natin itong mga bagay na ito. Alright? In the event na pag binabasa mo ang salita ng Diyos, hindi mo natatapos, hindi mo naintindihan, parang wala kang nagigain, stop that kind of habit. Maghanap ka ng ibang paraan para makapagbasa ka ng epektibo sa salita po ng Diyos. Amen?
We must stay awake to effectively read the Bible. But more than that, we must read it with focus and fervency. Don't allow distraction to hinder you, to stop you for reading the Bible. Amen? Kaya sana po ma-realize natin, no, that when we read, we need to understand, we need to apply the words that we read from the Bible. Rule number 9, we need to read the Bible collectively. Alright? Sabi po dito, as friends, dating couples, married couples, entire families, small group, congregation, we can read the Bible together and all be better for it. Meron po tayong mga OHB. Meron po tayong mga mentoring. Meron po tayong mga prayer meetings. Yan po ang ibig sabihin ng rule number 9. No? Gawin din po natin yan. No? It can add inspiration to us para basahin po ang salita ng Diyos. Amen? The Bible demands more than lip service from members of the Lord's church. It requires our attention in addition to our affection. In Psalm 1, basahin nga po natin ito, Psalm 1 verse 2, nasabi po dito, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. This refers to the blessed man. Alright? Amen? Ulitin ko po, rule number 9, we need to read the Bible collectively. Alright? We can read the Bible together and all be better for it. Ibig sabihin po, magkaroon din po tayo ng pagkakataon, ng gawain, no? At meron na po tayo in our prayer meeting, in our OHB, in our mentoring, no po. Let's continue studying the Word of God. No po, nakakatulong po yun, no? Para sipagin tayo at kung minsan meron tayong iba-ibang ideas na po sa mga nababasa natin. So we can share ideas. Amen? My friends, before we end, I'd like to encourage you to make a commitment, no? Na magbasa ng salita ng Diyos. No? Sabihin mo diyan sa manual mo, I promise to read the Bible every day, and then put your signature and date. Amen? Fulfill this commitment, kapatid, for the glory of God. Amen po? Hallelujah. Praise God. So, mga kapatid, nagpapatuloy po tayo sa ating discipleship training track, at ang aking pong paalala sa inyo, mga kapatid, continue serving the Lord passionately. No po? Let's have passion for Jesus and compassion for people. No? Pagmamahal sa Panginoon at kahabagan sa tao. Na kahabagan po natin sila in the sense na let's share the Word of God. Let's reach out. Let's win souls for the Lord. Kaya yung pong inyong mga OHB, kapatid, lagi ko pong paalala, start making a goal. No? Kausapin po ninyo yung inyong mga OHB members na start inviting. Kailangan yung mga OHB natin, nagiging source po yan ng evangelism. And please develop a relationship in your OHB, not to form a division, ha? Yan pong mga OHB ninyo, sana i-guide nyo sila sa church na maging masunurin sa pastor, mapagmahal sa pastor, masunurin sa Diyos, mapagmahal sa gawain, not forming your own kingdom. Huwag pong ganon, ha? Kailangan kayo ang gabay ng mga members na sila ay maging masunurin sa mga leaders, maging mabuting Kristiyano, maging tapat na miyembro, magkaisa sa church, at hindi magkaroon ng division at favoritism. No po? Kaya kapatid, lahat pong yan magagawa natin kung
tayo po'y patuloy na magpapakumbaba at ilapit sa Diyos ang ministering ito na pinagkatiwala sa atin. Kapatid, ang paglilingkod sa Diyos ay totoong nakakapagod. Pero anong bilin ng Apostol Pablo? Magpakatatag kayo. Always give yourselves fully to the work of the Lord, for your labor in the Lord. What do we mean when we say labor? Paggawa. At hindi lang basta paggawa. No? Isang gawain na talagang nakakapagod. Ang sabi ni Pablo, your labor in the Lord is not in vain. Kapatid, take it a privilege. No? Take it a privilege. Kung halimbawa, more than one ang nire-require or binibigay sa iyo na ministry ng Panginoon, take it a privilege. Take it a privilege. Pag pinagkakatiwalaan ka ng madami ng Diyos, may need to say, God sees your faithfulness. He that is faithful in small things, God will entrust to him even bigger things. Kaya kapatid, i-welcome mo. Ibig sabihin, that's a sign of growth in your relationship to the Lord. If the ministry or the church or your pastor continuously giving you responsibility, ministries in the church, huwag kang tumanggi. Huwag mong hayaang maramdaman mo yung burden. You take it as a blessing. You say, thank you, Lord, for entrusting me. Okay? Kaya kapatid, hindi po nagkamali sa inyong Panginoon. At patunayan po ninyo sa Diyos na hindi siya nagkamali na pinili ka niya. Amen? Kaya kapatid, alam ko po, kaya ninyo yan. Po, hindi po kayo ilalagay ng Diyos niyo dyan kung hindi nyo kaya. It's just a matter of accepting the role, opening your heart to the Lord, and then asking His power, His anointing. Amen po. Mahal po kayo ng Panginoon. At kung ano man po ang mga sitwasyon na inyong kinakaharap, please message me. I'll be willing to listen and to help you, especially in prayer. God bless you po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang iyong mga lingkod. Ano man po ang kanilang mga suliranin, mabibigat na sitwasyon na kinakaharap, Panginoon, kayo po ang magpalakas, kayo po ang gumabay, kayo po ang magbigay ng paraan sa kanila kung paano po sila magtatagumpay sa lahat ng bagay na kanilang ginagawa. Alam ko po, hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Maraming salamat po, Panginoon. Ibigay mo po ang iyong masaganang pagpapala sa bawat isa. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Blessed day to everyone. Mag-ingat po kayo. Kumusta po kayong lahat? Dalangin ko nasa mabuti po kayong kalagayan. Pagpalain po kayo ng Panginoon.